Isipin, sa pagbabalik tanaw sa lahat ng ito, nagkaroon ako ng napaka-gothic na pagpapalaki. Sa edad na 10, nakadalo na ako sa 2 libing ng pamilya at walang kasalan, naramdaman kong nakilala ko ang kulay na itim, at nakita kong ang mga sementeryo ay isang magandang lugar para makapagpahinga. Nananatili silang isa sa ilang mga lugar kung saan nakahanap ako ng sapat na katahimikan upang makapagbasa ng mapayapa. Ito ay isang pagkabata na maaaring isipin ng karamihan sa mga tao bilang kakaiba at, sa totoo lang, ito nga. Ngunit hindi ko ito babaguhin para sa mundo. Nakatira ako kasama ng aking ina sa isang hamak na tahanan sa Deacon Road sa Kingsvale, England. Ito ay isang kaaya-aya at simpleng buhay. Ihahatid niya ako sa paaralan, pumunta sa kanyang pinagtatrabahuan, sa lokal na hair salon, at pagkatapos ay sasandulan ako sa pagtatapos ng araw. Ginugol ko ang halos bawat sandali na maaari kong kasama ang aking ina. Siya ang aking buwaran at gusto kong maging kasing kumpiyansa at bilang composed gaya ng dati. Inaasahan ko na, sa pagtanda, naman ako ang mga katangiang iyon. At, pagkatapos na maabot kamakailan ang milestone na iyon, ang masasabi ko lang ay ang paggalang ko sa babae ay tumaas ng gusto ang pagiging malaki, ay anumang bagay ngunit nakaka-relax. Anyway, balik tayo sa track. Iniisip ko na ang ilang sabik na mambabasa ay maaaring nagtanong kung nasaan ang aking ama noong kabataan ko. Well, narito ang iyong sagot. Tandaan ang mga libing na binanggit ko. Oo, siya ang pangalawa. Ang una ay para sa aking dakilang lola sa panig ng aking ina sa puno ng pamilya. Hindi siya isang babae na kilala ko ng lubos, dapat kong sabihin. Ito ay isang impyerno ng isang pagsasaayos, pagkawala sa kanya ng napakabata. At ito ay tumama sa aking mag-ina ng may matinding puwersa. 6 pa lang ako noon at medyo naguguluhan ako, sa totoo lang, kung ano ang nangyayari. Ang aking dakilang nanay ay lumipas ang taon bago at ako ay nakakakuha upang grip sa isang iyon. Uri ng, ngunit ang pagkawala ng isang magulang ay isang buong ibang bagay, hindi ko matanggap. Kung iniisip mo kung ano ang kumitil sa buhay ng aking ama, mayroon akong isang salita para sa iyo, at iminumungkahi kong ihanda mo ang iyong sarili dahil ito ay isang pangit cancer. Upang magdagdag ng pangalawang salita sa halo, para sa mga naghahangad ng mga detalye, utak. Ito ay hindi nagtagal upang dalhin siya, tila. Hindi ko masyadong maalala ang paglalakbay. Ang natatandaan ko lang ay ang ending. Kaya, naiwan kaming dalawa ng aking ina. Ang kumpanyang pinagtrabahuan ng aking ama ay mabait na nagbayad ng sangla sa bahay, bilang paggalang, at ang aking ina ay tumanggap din ng pera mula sa iba't ibang lugar at tao upang suportahan ako. Ginawa niya ang isang mahusay na trabaho ng iyon, sa pangkalahatan, sa aking opinyon. Tulad ng naunang sinabi, naniniwala ako na pinalaki ako bilang isang maliit na bata na goth. Kung inilarawan mo ang isang bata na walang ibang gustong magising sa isang araw sa katawan ng isang uwak, malapit ka na sa marka. Gayunpaman, hindi ko iuugnay ang aking sarili sa paghihirap. Medyo masaya ako sa napakaraming bagay. Sa palagay ko ay mas nababagay ako sa aesthetic kaysa sa pamumuhay. Alinmang paraan, hindi ako kailanman naabala tungkol sa paraan ng pagpapalaki sa akin. Sa katunayan, naisip ko ito bilang medyo kahangahangang. Isa sa mga paborito kong bagay tungkol sa aking kabataan ay ang lahat ng pagsisikap na gagawin ng aking ina sa Halloween. Itinuring niya itong parang Pasko. Kaya lang, sa halip na berde, pula at puti, kailangan mong magsuot ng itim, katanggap-tanggap din ang madilim na pula. Nagpunta pa nga siya para makakuha ng mga regalo para sa okasyon. Palagi ko siyang ginagawa ng maliit na card, samantalang siya ay lumalabas at bumili ng mga tunay na regalo maganda rin, kadalasan. Isang taon, binigyan niya ako ng ebony necklace ng isang payat na ahas na pumulupot sa isang cylindrical na, upang bumuo ng ankh. Para sa hindi pa nakakaalam, ang ankh ay ang simbolo ng Egypt para sa buhay. Mas malamang na nakakita ka na ng isa dati, alam mo man ang pangalan nito o hindi. Isa pang taon, umuwi siya na may dalang aklat na puno ng mga maikling kwentong multo, lahat ay isinulat ng iba't ibang mga may akda. Binasa niya sa akin ang isang pares ng mga ketukot takot ngunit hindi nakakatakot bago matulog. Nasa akin pa rin ang aklat na iyon ngayon, bagamat hindi ako masyadong sigurado kung saan ko ito inilagay. Bumili ng mga best-selling na aklat online.
Noong 11 taong gulang ako, binigyan ako ng aking ina ng regalo hindi katulad ng iba pa niya. Ito ay isang CD case at sa loob nito ay isang music disc. Tumingin ako sa front cover at nakita ko na ang hawak ko, di umano, ay ang 20 pinaka-nakakatakot na kanta para sa mga bata sa Halloween. Tumalon ako sa tuwa at tumakbo kaagad sa itaas para simulan ang pakikinig sa track 1. Kinuha niya ito para sa akin noong unang bahagi ng linggo, lumabas sa oras ng kanyang tanghalian, at matiyagang naghintay hanggang Sabado ng hapon upang ihayag ang regalo. Nagdedeliryo ako sa excitement at tinakbo ko ito sa itaas na palapag ng bahay, gumagalaw sa buong biyaya ng walang ulong manok.